Halos isang buwan matapos pumanaw si Congressman Iggy Arroyo, uwi na rin sa Pilipinas ang kanyang labi. Pero di pa tapos ang gusot dahil ang legal wife na si Aleli Arroyo ang pinagbabayad ng korte sa gastos ng pagkakalagak ng labi ni Iggy sa London at maging sa gastos ni Grace Ibuna sa abogado. Saksi si Marie Zumali. Are you happy? Kay Grace Ibuna naman ipinagkaloob ang kustodiya sa labi ni Congressman Iggy Arroyo. Ang legal wife pa rin na si Alicia Aleli Arroyo ang pinagbabayad ng Royal Courts of Justice ng United Kingdom ng gastos sa funeral home sa London kung saan inilagak ang labi ng kongresista. Napalaki ang gastos dahil dinala pa sa korte ang issue ng pagre-release sa bangkay. Pati bayad sa abogado ni Ibuna, ipinababayad ng korte kay Aleli. Ang dapat bayaran aabot sa 94,000 British pounds o mahigit 6 na milyong piso. The figure has been assessed by the judge. Some of those costs were agreed, some of the legal expenses were assessed by the judge. Ipinagkibit-balikat lang ito ni Aleli, bagay na pinalagan ng abogado ni Ibuna. Hindi naman kami nag-participate sa UK court. So, hindi namin nire-recognize ang UK. Dito ho, ang legal na to, no? Pero ang pagkakaalam ko, ang husband ko ay Pilipino, yung isang babae ay Pilipino, at ako ay Pilipino. So, dito siya ililibing eh. Ang sinasabi ng kabilang partido, yung forms na yan sa abroad yan, hindi kikilalanin dito yan. Which is not correct. In the first place, it's not authorized. Number two, under Article 17 of the Civil Code of the Philippines, sinasabi doon, the forms and solemnities of contracts, public instruments, writings, is valid and will be recognized in the Philippines if it is valid and recognized in the place where it was executed. Pero pagdating sa pag-aayos ng burol ng kongresista sa Pilipinas, napag-usapan na magkabilang kampo na hatiin ang schedule ng burol matapos payuhan kahapon ng korte na magkasundo na lang. Talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yun yung sinabi ko kahapon. At sa lahat ng mga nagdadasal, alam ko kasi maraming nagdadasal sa amin na para mauwi namin ang labi ng congressman sa bahay. Sakaling dumating na ang labi ni Arroyo sa Biyernes ng gabi, dadalhin ito sa ancestral home ng yumaong kongresista sa La Vista, Quezon City. Alas 10 ng umaga sa araw ng linggo, ibuburol naman ang labi ng kongresista sa bahay ni Aleli at Iggy na nasa La Vista rin. Alas 10 ng umaga naman ng Martes, ito dadalhin sa Batasang Pambansa bago ilipad sa kanyang distrito sa Bacolod kinagabihan. Biyernes ng umaga ililipad ang labi ng kongresista pabalik sa ancestral home ng mga Arroyo sa La Vista. Sa March 3 o 4 naman ang libing sa North Cemetery sa tabi ng puntod ng ina ng kongresista. Magkakaroon na lamang ng panibagong pag-uusap kung madedelay ang pagbabalik sa Pilipinas ng labi ng kongresista. I hope this will put an end to any problem that will serve as a hindrance to a decent burial. Nang tanungin kung handa siyang makaharap si Ibuna sa libing, That's a minor detail that can be arranged. ako si Marie Zumali ang inyong saksi. Samantala, dumagsa ang libu-libong debotong Katoliko sa mga simbahan para magpalagay ng abo sa ngayong Ash Wednesday. At isang online retreat page naman ang ilulunsad ng CBCP kung saan maaring mabasa ang ilang Lenten vlog para sa paggunita ng Kwaresma. Saksi si Susan Enriquez. Higit sa karaniwang kapal ng tao tuwing araw ng baklaran ng nasaksihan, madaling araw pa lang sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help o Baclaran Church. Dagsa kasi ang mga nagpapahid ng abo sa noo dahil Ash Wednesday, ang hudyat ng simula ng Kwaresma o 40 araw na paghahanda para sa paggunita sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Poong Hesukristo. Ang abo mula sa mga sinunog na palaspas noong nakaraang Pasko ng pagkabuhay. Itong panahon ng Kwaresma ngayon, aking nabanggit na panahon ng biyaya ng Diyos. Sana ating samantalahin ang panahon na ito na tayo'y makabalik loob sa Kanya. Para sa mga Katoliko, mahalaga ang Ash Wednesday sa paghahanda para sa mga gagawing pagtika. Kasama dyan ang pagsisisi sa mga kasalanan, pati na ang pag-aayuno o fasting. Lola, bakit po kayo nagpapalagay ng abo ngayon? Para maalala natin yung pagsasakripisyo ni Jesus para sa ating sangkatauhan. Yung naging kaugalian na ginugunita natin yung darating na Semana Santa. Ayon sa CBCP, iikot sa temang pagmamalasakit sa kapwa at pagmamahal na may kaakibat na mabuting gawa ang paggunita ng Kwaresma ngayong taon.
Kaugnay nito ay muling ilulunsad ng CBCP ang kanilang online retreat page sa mga susunod na araw. Bahagi ng dati ng online Visita Iglesia website ng CBCP. Bukod sa mga mababasang Lenten vlogs, mapapakinggan din dito ang ilang reflection podcast. Paalala lang ng CBCP, ang online retreat maging ang Visita Iglesia ay para lamang sa mga may sakit at mga OFW. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Sa Barangay Saksi, hindi na po problema ngayon sa mga lolo at lola sa Makati City ang pagpagupit ng buhok o kaya magpa-foot spa. Ang mobile beauty salon para sa mga senior citizen sa report po ng saksing si Haji Rieta. Dito sa Barangay Hall ng Carmona sa Makati City, ang isang kwarto puno ng nagpapa-foot spa. Sa isang sulok naman, may mga nagpapamasahe. Bahagi ito ng mobile salon ng Makati na nilunsad ngayong buwan. Ikinatuwa ito ni Lola Mirna na madalang damag pagupit ng buhok dahil sa kapansanan. Convenient ba to sa inyo kasi sila na mismo yung lumalapit sa inyo kaysa kayo pupunta pa sa mga parlor, mga ganun? Sila na, kayo na nandito, hindi pupunta na ako. Malaking tulong sa akin kung para sa akin. Nakakatipid. Dahil libre, nagpunta rin sa mobile salon si Lola Bonita Perez na mahilig naman daw sa foot spa. Napakaganda. Unang-una, malaking bagay sa senior citizen dahil bago kami makapunta sa foot spa, talagang mag-iipon. Si Lolo Abe naman, matapos magpagupit, nagpa-manicure pa. Ay, madalas ba kayo magpa-service sa mga ganito? Ay, ngayon lang. Ngayon lang ako naka-attend ng ganito na libre. Hindi na mapapagod pa mga senior citizen o mga senyorita at senyorita kung tawagin dito sa Makati City na pumunta pa sa mga salon dahil ang mismong salon ang dadayo sa kanilang mga lugar. Nay, kumusta po ang serbisyo sa inyo? Maganda po, sir. Kasi dito, imbis na pambabayad namin sa pedicure, manicure, nabibili na lang namin sa pagkain at saka pambili namin sa gamot. Para kang nag-serbisyo sa sarili mong magulang, ganyan po. Yung mga lula, masaya po. This is actually a mobile beauty salon and spa for senior citizens of Makati. Kami po ay umiikot sa iba't ibang barangay para pagserbisyo ng aming mga senyorito at senyorita ng Makati. Iikot sa 33 barangay ng Makati ang mobile salon. Para sa Barangay Saksi, ako si Haji Rieta, nagulat. Sa Showbiz Saksi, nasa Pilipinas ngayon ang Oscar Best Actor na si Adrian Brody. Dako ng panalitran si Brody sa NAIA kasamang isang Pilipina. Hindi naman matiyak kung saan pupunta o maglilibot na bansa si Brody. Taong 2003 nang manalong Best Actor sa Oscar si Brody dahil sa pagganap niya sa pelikulang The Pianist. Kasama siya ngayon sa pelikulang Midnight in Paris na isa sa mga nominadong Best Picture sa Oscars ngayong taon. Kapapasok na balita, isang batang lalaki ang naipit sa escalator sa isang supermarket sa Monumento. At para po sa detalye, may report ang ating saksing si Katrina Son. Katrina. Igan, Vicky, sa kuhang ito ni Marxie sa isang pamilyan sa Monumento, makikita ang pagkakaipit ng 7 taong gulang na batang kinilalang si Felix Aparijado sa escalator. Nangyari ang insidente bandang alas 6:30 ng gabi kanina. Ayon sa tiyahin ng bata na si Melody Aparijado, ipinasyal niya raw ang kanyang anak at mga pamangkin sa naturang mall para maglaro sa playground dito. Nagbanyo lamang raw siya at pagbalik nakita ng nakaipit ang kamay ng pamangkin sa escalator. Kwento raw ng kanyang anak na nataliso daw si Felix kaya naipit ang kanyang kamay sa escalator. Ipinagdaramdam din niya ang sobrang tagal raw na pagkaka-rescue sa pamangkin. Inabot raw kasi ng mag-4 na oras bago naalis ang kamay ng kanyang pamangkin sa pagkakaipit. Ayon naman kay Mark C., nilagyan daw ng oxygen ng mga rescuers ang bata. Sinisikap pa nating kunin ang reaksyon ng pamunuan ng supermarket pero wala pa silang tugon sa mga oras na ito. Mula dito sa Monumento, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Kung nasa ng balita, ikaw tangligan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Born to be Wild at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas. Sama-sama tayong magiging saksi.